Oo, so Ayan. ngayon po, makakausap natin sa ating KOTD, Kaserbisyo of the Day. Yan po ang Acting Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center po ng CICC under DICT. Tama, no? Ay walang iba kundi paborito natin to at ba't po wala kayo dito ngayon, no? Yusek Yusek. Attorney Aboy Paraiso, magandang umaga po sa inyo. Yusek. Hello? Ayan, Hi, Yusek. Yusek Aboy. Ayan. Magandang umaga, Nina. Felix, thank you for inviting me, sir, sa programa niyo. Yes, Yusek Aboy, sabi nga namin kanina kung nakikinig po kayo, pag-uusapan natin ngayon kung paano tayo makaiwas sa mga scams ngayong Pasko. Partikular, itong 12 scams of Christmas. Oo, parang yung kanta. Oo, para Yusek. lalong maalala. Opo. Oo. So, Yusek Aboy, nako, isa-isahin po natin itong scams ngayong Pasko. Ano po ba yung pinaka-deadly na Talamak, scam? opo. Oo, dito sa 12 na ito. Sa 12 na to, ngayong Kapaskuhan, ang pinaka nakikita nating nagte-trend upwards at saka pinaka in terms of volume, yung maraming nabibiktima, hindi in terms of magkano yung na bibiktima, is yung online shopping scam at saka yung fake delivery scam. Magkano to magka-tandem to Siyempre, online shopping ka, tapos papadeliver mo. But more importantly, yung online shopping scam, kasi ito yung mga nakikita natin doon sa mga feeds natin, sa mga Facebook, doon sa mga social media pages natin. Tapos, dadaling tayo doon sa mga fake website kung saan magpa-purchase tayo. Ang kadalasan, it's either hindi totoo yung pinapurchase mo or wala talaga kayo yung pinapurchase, binibigyan nyo lang pera nyo, or magpa-purchase kayo ng very, very low quality na imitation ng kung ano yung binibili nyo. Ito po yung actually kanina pinag-uusapan namin ni Donna, yung ating makeup artist po. Tinanong ko siya, ikaw ba, Donna? Sorry, Donna, hindi ko na sabihin yung apelido. Ate Dons. Na-scam ka na. Tinanong ko siya. Alam mo, ito mismo yung kanyang kinuwento sa akin ngayon lang, seconds ago po, na biglang may deliver sa bahay nila, wala siya. So may nag-deliver, so binayaran ng asawa niya. Akala nag-order yung asawa 'di ba? Nagbayad daw ng 300 or 400 pesos. Pagbukas nila, sa pagdating syempre ni Don, ano to? Hindi man ako nag-order. So pagbukas niya, basahan yung laman. Mga sobrang lumang damit, yun yung mga patapon, tapos dineliver sa'yo, tapos binayaran mo. Wala ka namang in-order. So yun po, napabayad siya ng 300 pesos para sa basahan. 'Di ba, Yusek Aboy, isa ba ito sa mga example nito mga sinasabi mga para fake delivery scam? Yan yung fake delivery scam, tama niya, no? Actually, ito yung mga hindi naman, kaya yan yung mga ingatan natin. Minsan, dinideliveran tayo, tanggap lang tayo ng tanggap, binabayaran natin. Sa isip-isip natin, hindi naman tayo nagpa-deliver, pero dahil nahihiya tayo doon sa babayaran na natin. In fact, inaano natin to na parang this is in tandem also with yung online shopping scam. Pag halimbawa naman, minsan legitimate yung pinapurchase natin, pero pinapalitan ng mga riders. Pag ganito ano rin to, kailangan isumbong din natin to. In fact, this is under DICT, do sa PIMEDES department ng DICT. Opo, Yusek Aboy, actually Ate Nins, meron din akong similar experience. Siguro kahit mga 1 to 2 years ago. Ito naman, may partner na bangko, Yusek, parang nag-ano daw ng card. Tapos pagdating doon, sabi ko, wala naman akong ino-order. Pero yung, alam mo yung delivery rider, alam mo parang dead ma lang siya, Yusek. And at the same time, meron din po tayong parang ugnayan sa mga bangko na baka mamaya napepeke, nakukuha yung mga information mo, gagawa ng peking card, kung ano man po yan, ATM o credit card. And at the same time, nagiging issue pa rin po ba ito, Yusek? Tama ho. Mix, no? Unang-una, ito yung mga bunga ng mga phishing activities. Ibig sabihin ng phishing activities, yung mga information natin na nakuha doon sa mga iba't ibang mga databases, whether it's government or private sector, nakukuha. Kaya nga, alam yung mga address natin, alam ko kanino i-deliver Kasi nakuha na nila yan yung mga addresses and names natin para doon sa ating i-deliver. With regards to the thing you're mentioning, Mix, doon sa mga bako, yes, in fact, sila mismo yung nag-communicate sa atin na nagagamit yung mga pangalan nila, whether it's
hindi lang doon sa cards pati yung sa mga promos nila, yung mga text scams na nangyayari. It's also part of yung mga 12 scams of Christmas, yung cost. Opo. Tapos ngayon, Yusek, no, sa mga interviews din po natin dati, alam ko pong mini-mention po ninyo na yung mga masasamang loob talaga nagiging creative. Ngayong taon po ba, at least nakikita nyo talaga na maraming mga iba pang mga bagong paraan. Kasi minsan kapag hindi ka naman talaga nakafocus, akalain mo talagang legit Scam na pala. Tama yan, lalo-lalo na isa yung impersonation scam. Alam ko na, biktima na kayo pareho ni Nina dito, yung mga deepfakes na nag-endorso kunyari kayo ng mga produkto. Ang napansin lang natin ngayon, hindi yung mga scams yung 12 scams na to, hindi sila exclusive of each other. Ibig sabihin, pag online scam, online shopping lang. Hindi. May mixture na sila. For example, yung love scam, madalas to, nag-lead to doon sa investment scam. Kunwari, papaasahin ka, mag-I love you bigla, tapos sabihin niya, let's build the future together, let's invest here. So, they're not mutually exclusive with each other. Parang lahat, ang nakita natin yan, tama kahit they're being creative, na pinagsasama-sama na nila, they're making a complex scenario para maraming scam ang magawa sa'yo. Pagpapadala ka na ng pera para magkita kayo, magpapadala ka pa ng pera para mag-invest kayo. Oo. And Yusek, Boy, ano pa yung ibang mga 12 scams ng Pasko na gusto nating ipaabot sa ating mga viewers and listeners? Well, yan, nabanggit na natin yung online shopping scam, yung fake delivery scam, yung call scams, yung traditional na call scams. Minsan ginagamitan din to ng AI, yung mga deepfake voice. Kaya minsan minsan na-discuss natin yung mga yung tumatawag sa'yo tapos hindi na hindi nag-hello, kinukuha lang yung boses mo. So, this is one of them. Tapos, andyan pa yung parati natin nare-receive sa mga Viber natin, yung mga task at job scams, yung nag-offer ng mga iba't ibang mga online jobs. We discussed about yung investment scam, yung love scam. Syempre, ngayong Pasko, medyo yung iba sa atin, malalamig ang Pasko, naghahanap ng companionship. Madali rin tayo mabiktima ng ganito kasi again, they were very open and we're longing for companionship Andyan din yung mga loan scams na dahil marami tayong pagbibigyan or minsan kukulangin tayo. Andyan yung iba't ibang mga illegal online lending applications. Eto na andito rin yung deepfakes, yung impersonation scam. Tapos, di ba, pag Pasko dahil mahaba yung bakasyon, iba sa atin gusto mag-travel. Andyan naman yung mga travel at saka booking scams. Tapos andyan din yung charity scam na kunyari mga iba't ibang mga pagdadalhan dahil Pasko, iba't ibang pagdadalhan ng mga charitable institutions. Yung middleman scam yung balita na representing both the seller and the buyer. And finally, yung mga online gambling scam. Ito naman yung kunyari dadalhin kayo sa mga gambling websites, yung pala it's either rigged or kinukuha lang yung mga information natin. So these are the 12 scams of Christmas. Actually, ito, mapaalala ko lang sa mga kababayan natin, hindi lang naman to dahil Pasko nangyayari ito mga to. All year round to, pero because it's Christmas, nakikita natin ano yung mga mas prevalent ngayon, ano yung mas uso ngayon. So, na-prioritize natin ito mga to. Kumbaga parang may peak season din may seasons, 'di ba, ng scam. Tama. Oo, eto Yusek, may nag-react, sabi ni Celerio Mod sa YouTube, yung iba mas malala, natatanggap daw imbis na basahan bato. O narinig ko na rin yun, di ba yung mga bato? Tama, oo, narinig ko na yan. Tapos ito si Estrella Garcia, sabi niya, nakakainis naman yung fake delivery. Diyos ko, basahan, basura na rin. Dapat mag-uusap pala or sabihin kung may darating na delivery. Ako laging pinapaalam ng mga bata kung may bagahe sila. Oo, actually minsan hindi mo na rin kasi nasasabi, biglang may dadating. Malay ba naman nung tatanggap, di ba? So nababayaran. Actually, pwede naman ito. Halimbawa, usually pag ako, ang sample ko pag ako nagsha-shopping ngayon, parang e-wallet na rin gagamit ko para pagdating dito, tanggap na lang ng tanggap. Para kung ano yung talagay sa amin, hindi na magbabayad dito. Legitimate na pupunta na dito. Pero pag halimbawa, inuutos ako yung mga tao dito sa bahay na
pag kailangan natin magbayad, hindi galing sa akin yan. Kasi, ano na na yung pag ako nagsha-shopping, binabayaran ko na online. Ako din, actually. Online payment. Opo. Yun din ang ginagawa Online ko. payment Oo. para pagdating ng delivery sa'yo, kumbaga bayad na. Tanggap ka na Alam lang. mo, binayaran mo na yun online. Oo. Oo. Yung iba kasi, kaya gusto na raw nila cash on delivery kasi gusto nila makita muna, okay ba yung pinadala mo, ito ba talaga yun? Or kasi hindi raw nila babayaran kapag hindi yun or ayaw nila. Pero ano bang mas advantageous or mas maganda? Kasi naintindihan ko rin yung punto na cash on delivery kasi gusto mong makita eh. Hindi kita babayaran, di ba? Agad-agad. Oo. Kesa sa nagbayad ka na online tapos pinadalhan ka ng hindi mo naman pala gusto. Tama naman. Depende naman sa sitwasyon ng tao. Pag halimbawa naman regular course of business mo yan or parati ka nasa bahay na may inspection mo talaga yung gamit bago ka magbayad, mas maganda yun. Kasi makikita mo, basahan pala talaga, ba't mo babayaran, di ba? Pero yung mga, minsan kasi ang pinipray or parang tina-target, ito, kaya nga, to the point ni Mix kanina, medyo sophisticated na yung mga scams kayo, no? Alam nila kung sino yung parating wala sa bahay, alam nila yung mga may trabaho, alam nila kailan magdi-deliver para parang budol-budol to, yung dugo-dugo to, pero ang ano ngayon, delivery scam. Tinatagit ang i-scamin nila, yung mga tao sa bahay na walang kaalam-alam. Opo. Yusek, ako po curious po ako, no? Meron po bang ugnayan ang CICC at least with customs? Kasi speaking of delivery, punta ako ng shopping app. Uy, legit. 'Di ba? Legit pala. Legit yung pagkapresenta sa'yo. Ito yung presyo. Yung pala counterfeit. Meron po ba mga ganong kumbaga ugnayan kasi at the same time? Kung ako masascam, na-scam din ako sa pagbili. Paaring hindi sa delivery, pero sa actual na binili kong item. Tama. Well, that's, kung may ugnayan kami ng customs, yes, we have a lot of intersections pagdating dito sa mga ganitong prevention ng scams. Pero kasi, do sa punto mo, Mix, no, kaya nga gusto rin natin paalala sa mga kababayan natin, kung magsha-shopping na lang kayo, mag-online shopping kayo, doon kayo mag-shopping, doon sa mga legitimate online shopping platforms, yung mga first, na-verify na to ng mga app stores natin, kaya nga may mga checks to mga to. And second, regulated sila ng ating pamahalaan na hindi sila pwede mag-misrepresent. Kaya pinsan, pansinin nyo ba, Ninya at Mix, pagdating doon sa mga Shopee, Lazada, hindi ka pwedeng mag-search ng brand specific kung peke yan. Nangyayari yung sinasabi ni Mix dito doon sa mga hindi regulated. Halimbawa, yung mga P2P markets like aminado naman sila yung Facebook market. Kasi client person to person transaction yan eh. Walang ano yan eh. Kumbaga buyer beware yan eh. Yun yung ano nila eh. So, bahala kayo mag-transact, labas si Facebook dyan. So, walang regulation doon. May mga marketplace. Oo. Pero nag-order rin ako doon minsan. Kasi mas mabilis minsan or kausap ko na or awa ng Diyos, hindi pa naman ako na-scam sa marketplace. So, ang tinitingnan ko rin syempre yung reviews, yung mga comments. Well, hindi naman lahat ng sellers sa online hindi naman. Diba? Hindi naman. Oo. So, dapat tingnan nyo yung reviews. Pero yung reviews din minsan namamanipulate din. Totoo. Yun nga, oo. Ngayon kung pare-pareho, tapos parang 3 lang or 0, magtaka ka na. Dapat yung maraming reviews. Oo, wag yung kakaunti lang. Tsaka ako rin magtaka ka na kung napakamura. Kunyari may bagay kang gustong bilhin. Alam mo naman yung presyo nun sa market eh. Tapos pag tingin mo 1/4 na lang ng presyo. Uy, bibiling ko na to, ang mura, bakit? May catch po yan. Tama. Bakit mura? Diba? Well, actually, yan din yung ginagamit ng mga scammers para mahikayat tayo na, siyempre, tayo, pag Pasko, volume ang binibili natin dahil ang dami pa natin pagbibigyan. Siguro, lalo na kayo, dami yung inaanak, tsaka mga, di ba, yung mga bigla na sumusupul mga kamag-anak. So, yun din yung pinipray nila na para makatipid tayo, tingin natin, nakakatipid tayo or nakakarami tayo. So, again, of course, in this particular order kasi yung mga tendencies ng ating mga kababayan during this Christmas season, yun yung tinitake advantage or kinitalize ng mga scammers. Oo. Ano po ang reaction nyo dito? May nag-comment sa YouTube, si Random Stop. Sabi niya, kung ayaw nyo maloko, wag na ma-in love. Stay single.
Anong reaction nyo dyan, Yusek? Dapat si minsan diyatanong natin dyan. Nako, Yusek, alam mo, Yusek, ito rin yung PSA ko, no? Oo. Yusek, grabe din po ngayon, marami pa rin pong nagme-message Oo. na kumbaga gagawa sila ng story na ako daw is single dad. Ikaw? Finding for love. Oo. Ikaw? Oo. Lumalabas po yan sa TikTok. Yusek, nako, marami na po nagpapadala sa akin ng mga ganun. Iba na ang dati, Oo. single ka lang, di ba? Ngayon, Oo. single dad. Single dad. Wow. Na kailangan ko daw ng mapapangasawa. At marami pong ganyang script, di ba, Yusek? Yes, Oo, hindi yan naiiba. Ito yung impersonation scam natin to. Whether it's deepfake or yung context-based na impersonation, gagawa ng mga profiles. Kaya si Nina, si Mix, pag in-search nyo, ang dami na lumalabas. Diba? Iba-ibang mga profiles na lumalabas. And, pag man ganito, I think both of them naman have blue checks. Yung iba naman, kailangan natin i-report para ma-take down kasi minsan yun din yung ginagamit ng mga kababayan natin para, or actually, hindi mga kababayan. Minsan, ibang lahi. Minsan, nakihit po si Mix at si Nian language Yun na nga, opo. Oo, Yusek. Oo. So, yun na nga. Okay, siguro, Yusek, bilang panghuli na lang po, final reminders para po sa ating mga tagapanood, sa ating mga kaserbisyo, sa mga nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, yung mga nagda-drive po ngayon, ayan, nakikinig po sa atin. At yung mga nanananghalian na nakikinig po sa atin, ano po ang advice natin sa kanila? Well, una-una gusto ko magpasalamat sa programa ninyo sa Mix. Nako, Yusek, medyo po nawawala kayo sa linya. May problema tayo sa signal ni Yusek. Yusek? Okay. Nako. Alright, di bale, babalik na lang uli si Yusek Aboy sa ibang araw kasi itong mga ganitong topic ay walang katapusan. At dapat laging mapag-usapan. Para ma-remind tayo kasi minsan kahit na ikaw ay matalino, sabihin mo na, hindi ka, ilang beses mo sinabi, hindi ako magpapaskam. Nasa scam pa rin. Di ba nga, Ate Nins, yung sa LTO, at binring up na rin po natin sa LTO at meron din po silang public service announcement na meron daw akong violation. Ikaw? Oo, anti-distracted driving. Okay. At kailangan ko daw magbayad ng multa dun Pero sa hindi. link. So sabi ko, kasi yung nakasend talaga, hindi siya numero. LTO po ang nakalagay. Tapos binerify po natin yan at sabi po ng LTO, shoutout po kay Ma'am Cheche na, Sir, scam po yan. Oo. Talagang pinapasok nila yung mga legitimate kumbaga apps or brands. Ito yung tinatawag nilang hijacking. Hina-hijack nila. So akala mo talaga galing sabihin ko na GCash, BPI, BDO, whatever bank out Yes. there. Wag ho kayong maniniwala agad. Lalo na kung may link. Never Yan. daw magbibigay Ayan. ng link ang bangko, ang mga apps at kung ano-ano pa sa inyo. Dahil once you press that link, nako. Alam mo, muntik ko siyang maklik. See? Legit muntik ko kasi siyang nagdadrive maklik. ka, distracted ka siguro or what? Hindi ka naman nagdadrive. Hindi ako nagdadrive. Kumbaga, nasa passenger seat Okay. ako nun. Tapos sabi ko, ano to? Muntik akong mapaklik. Kasi parang, ano kaya ito? Buti na lang, tumawag ako sa misis ko. Sabi niya, uy, ito. Sabi niya, hindi ba scam yan? Sabi ko, oo nga no, di ba? Kasi minsan kapag marami kang iniisip, minsan kapag tuliro ka pa, tapos magre-react ka lang agad, aba, Napipindot dun na. mo Napipindot mo. Oo, napipindot mo minsan kahit hindi mo naman talaga intensyon. Kaya ingat-ingat lang po tayo para hindi po tayo mas kamahirap na napakasakit mawalan ng mga na kahit magkano po na pera pinaghirapan mo ngayong Pasko. Ayan. Alright, nako, maraming salamat po sa DICT, sa CICC, sa inyong interview. Yusek Aboy Paraiso, balik po kayo sa ibang araw baka marami pa diyang scam na dapat nating mapag-usapan.